Praise you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Pagpapin natin mga kapatid, purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, God. Hallelujah, Jesus. Praise God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kapapatan mo, O Diyos, tunay na dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapatid. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambal ay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakilan. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, ang papurit pagsamay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman,
tunay at dakilan. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kamatay. Sa aming puso, sa aming buhay, ang pagpurit pagsambay alay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Karapatan, worship Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Wagas at walang kamatay. Sa aming puso, sa aming buhay, magpapurit pagsambay alay. Worship Jesus. Bukas noon, hallelujah, Jesus. Praise God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen po rin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah.
kanyang karugihan, sa kanyang kaganoob, kalakasan, malang, kagadalog natin, Panginoon, patuloy po na praise God, nagpaalala po sa bawat isa sa atin na tayo ay magpatuloy po sa Panginoon, manalangin sa Panginoon, dahil hindi natin alam ang mangyayari bukas. So ang amba ng kaguluhan sa mundong ito, yan po ang kailangan natin idalangin po sa ating Panginoon. Ang paksa natin ngayon ay spiritual weapons. Ang ating spiritual na kapangyarihan, sandata po sa Panginoon na dapat natin pong gagamitin po sa mga sandali nito, sa mga araw nito, sa huling kapanahonan para po tayo magawagi at magtagumpay. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Glory to God! Before we will go on, meron bang mga kahilingan sa Panginoon? Pag-pray natin before we will go on mga kapatid o magpatuloy po sa Panginoon. Kung wala na po, tayo po ay magbabasa po ng banal na kasulatan. Alin po sa banal na kasulatan? Dito po sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4. For the weapons of our warfare are not carnal. Ang ating pong sandata sa ating pagbaka ay hindi po makalaman, but mighty through God to the falling down stronghold. Subalit ay kapangyarihan upang lansagin ang mga kuta ng mundo nito. No? Sa verse 5, casting down imagination. Ang ating mga pag-iisip ay sa kailalim natin sa Panginoon. And every high thing, ang lahat ng mga bagay, kailangan natin ipapailalim natin sa Panginoon that exalted itself against the knowledge of God, ang mga nagmamataas sa kanyang sarili laban sa salita ng Panginoon, sa karunungan ng Diyos. And bringing into captivity, dalhin ang lahat ay na magpasakop sa Panginoon o magpasailalim sa kapangyarihan ng Panginoon, and every thoughts to the obedience of Christ. Magpasailalim, alipin ang lahat ng mga pag-iisip upang sumunod po sa ating Panginoong Kristo Jesus. Tayo po muli manalangin po sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Almighty God, Heavenly Father, once again, Panginoon Lord, dumudulog kami sa iyo, lumalapit, Panginoon, sa iyo, sa iyong tronong biyaya, Panginoon, na aming mga dalangin, Panginoon, makarating sa iyong tronong biyaya, po, ilang lang po, Panginoon, alisin, mga sagabalag lang man po, Panginoon, by the power of your words, and by the power of the Holy Spirit po, Panginoon, Lord, let your healing flow, let the deliverance, hallelujah, everyone, Panginoon, salamat sa kagalingan, salamat po sa tagumpay, salamat po sa magandang panahon, salamat po, hallelujah, sa himala, salamat po, Panginoon, Lord, sa iyong biyaya, salamat po, madama namin ang iyong kagandahan loob, ang iyong matamis at presensya, o God, ikaw lamang makapabigay ng kasiyahan, kaligayahan sa bawat kaluluwa ng rito ngayon. Purihin ka man, Lord, latin ka man. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Purihin ang kayo ng malaman ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Amen and amen. Praise God! Praise God! At aray po ang makaupo na po mga kapatid. Sa pangalan ng ating Panginoon, glory to God. At salamat po sa Panginoon. Tayo ay magpatuloy po sa Panginoon, magiging mahinahon, mapagpakumbaba, maging masunurin po tayo sa Panginoon. So ang ating paksa ngayon ay spiritual weapons. Ang ating pong spiritual na sandata po sa Panginoon. Ating babasahin sa Tagalog, at sabi rito po sa mababaw na translation, praise God. Ang sandata namin sa magipaglaban ay hindi makamundo, kundi makapangyarihan ng Diyos o sa kapangyarihan ng Diyos na makapagabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran
ginagapi namin ang lahat ng mga pagmamataas laban sa kalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo Jesus. Kailangan ang ating mga pag-iisip o kaisipan matutong sumunod sa Panginoon. Bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. At dalhin ang lahat sa pagpaalipin at ang ating mga pag-iisip sa pagsunod sa ating Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Ang problema sa mundo, ang problema natin po ay hindi basta-basta kung wala po ang Panginoon, hindi po tayo maligtas. Hindi po tayo maligtas kung wala ang tulong ng Panginoon. Kaya ang Panginoon nagkatawang tao, nanaog, pinubos niya tayo para po mabalik loob tayo sa Kanya, para makabalik loob tayo sa Kanya, ay makipagkasundo tayo sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Makipagkasundo tayo sa Panginoon, magpakumaba tayo sa Panginoon, lumapit sa Panginoon. Kaya ang ating mga pag-iisip, ang ating mga panukala ay dapat magpasako sa Panginoon. Hallelujah! Amen! Hallelujah! So ang sabi ang ating sandata na pakipaglaban sa mundong ito, hindi sa ating laman, hindi sa ating lakas, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon upang lansagin, upang gupuin, upang sawain ang lahat ng mga sansilukob ng mundong ito, ang mga hukbo ng mga mundong ito. So ang ating labanan sa himpapawid, ang labanan natin dito po sa lupa, sa ilalim ng lupa, ang sabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 12. Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle not against flesh and blood. Hindi tayo makipaglaban sa laman at sa dugo, but principalities, against power, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ang ating labanan hindi sa ating lakas, hindi sa ating laman at dugo, kundi sa mga pamunuan sa ipapawid, pamunuan dito sa mundong ito, pamunuan sa ilalim ng lupa. Kailangan natin ay gupilin, kailangan natin supilin, kailangan natin lansagin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos by the power of God. Amen ba? Hallelujah! Kaya kailangan mo magpapuspos ng kapangyarihan ng Diyos. Kapag hindi po tayo mapuspos ng kapangyarihan ng Diyos, iba ang magpupuspos sa inyo. If you will not be filled by the Holy Spirit, you will be filled by the devil, by the demons. Kaya kailangan natin gupilin sila ang mga pag-iisip natin sapagkat ang ating labanan ay nagsimula po sa ating pong mind, sa ating pong pag-iisip. Hello? Kailangan natin ang ating pag-iisip ay ipapasakop natin sa Panginoon. Kaya na sinasabi ito, bring into captivity every thoughts. Ang ating mga pag-iisip ay mapasailalim sa Panginoon, mapaalipin sa Panginoon upang sumunod sa Panginoon. Susunod ba tayo sa Panginoon? Amen. Hallelujah, amen. Ang suliranin natin ay marami po mga kapatid. May suliranin tayo kaya sinasabi ni si Brother Adel, si Brother Adel na siya ay si Brother Adel na hinahadlangan siya ng kaaway. Ngunit po nagtagumpay ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Yan po ang kapangyarihan ng prayer. Yan ang kapangyarihan ng manalangin po. Pinag-pray natin sila na magtatagumpay tayo. Hindi magtatagumpay ang Diablo. Gusto ng Diablo gupilin tayo. Gusto ng Diablo ikukulong ka. Gusto ng Diablo na may wali ka sa Panginoon. Ngunit kailangan tayo mag-persistent. Kailangan tayo manalangin sa Panginoon. Kailangan huwag magtagumpay ang kaaway sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah! Amen! So, ang bawat isa sa atin, kailangan tayo magpasakop po sa Panginoon. Kailangan natin yung Espiritu ng ating Panginoon. Huwag tayong magmataas, no? Ang sabi dyan, everything that exalted itself against the knowledge of God. Huwag kang magkamalaki, huwag kang magkamarunong na kaya mo yan.
Alam niyo po, hindi natin kaya ang laban na ito. Hindi natin kaya ang laban po sa dyablo, laban sa mga lipulis ni Satanas kung wala ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya kailangan mo mapapustos sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen ba? Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 10, finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, magpakalakas po tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi tayo magpakalakas sa ating sarili. Hindi tayo magpakalakas sa mundong ito. Kailangan mo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya marami pong nanglalamig, marami pong nahiwalay sa Panginoon. Yes, amen. Hello? Yes, yes. Manghihina ka, kaya tinalakay ko ng permis yung anemic. Anemic na mananampalataya. So, huwag tayo maging anemic. Ang anemic ay sakitin na Kristiyano. Kapag sakitin ka, walang gana manalangin, walang gana magbasa ng Biblia, walang gana magsamba, walang gana magpupuri sa Panginoon. Mismo si may sakit ka. Kaya kapag ang tao may sakit, kailangan magpa-doktor. Di ba? So kapag may sakit ka spiritually, kailangan mo ang Diyos, kailangan mo si Jesus Christ, na siya ang great physician. He is the great doctor of all doctors. Ano ba? Hello? So yun po, kailangan natin ang ating Panginoon, kaya ang ating labanan ay spiritual ito. Hindi mo nakikita ang kaaway mo, ngunit po, siya ang nagpapahina sa iyo, siya ang nagpapasakit sa iyo, siya ang nagpabigay sa iyo ng kahirapan. Alam niyo po ang nangyayari sa mundong ito, yung mga gera, yan mga digmaan, mga aksidente, patayan, yan gawa ni Satanas, yan gawa ni demonyo. Pero salamat sa Panginoon, mayroon po nag-intercede. Salamat sa Panginoon, mayroon nanalangin sa atin upang iligtas tayo, upang hallelujah, tayo ng ating Panginoon. There's someone praying for you. Kailangan mo ang prayer, kailangan mo manalangin sa Panginoon upang ang Diyos ay may pang-intervene, upang ang Diyos ay mabagitan, upang hindi ka malagay sa kapahamakan, upang hindi ka malagay sa sakuna. Kailangan mo ang Diyos. Everybody praise the Lord, hallelujah. Kapag hindi ka nanalangin ni Jesus, you need the help of God. Hindi mo na kailangan ng tulong ng Diyos. So, kailangan natin ng tulong ng Diyos. Amen? Kaya naririto po tayo. Why we are here? Because we need the help of God. We need the provision of God. We need the sustaining power of God. We need, hallelujah, the power of God. We need to restore. Kaya na kailangan kapag ang yung mga gamit, wala ng gasolina, kailangan mo malagay ng gasolina. Kapag ang battery ay mahina na kailangan ay dagdagan ng power sa pamagitan na i-charge mo. Ganun ang spiritual natin, kaya na kailangan mapa-recharge na sa Panginoon. Kaya sikapin natin, tuwing tayo magsamba sa Panginoon, sabihin natin sa Panginoon, Lord, puspusin mo ako ng iyong kapangyarihan upang bago makilaban sa araw-araw na labanan sa mundo ito. Alam niyo po, sa mundo ito, araw-araw, marami tayong nasugapan ng kaaway. Pero kapag puspos ka ng kapangyarihan ng Panginoon, you can conquer the devil. Malagpasan natin ang diablo sa mundo ito. Praise God! So, kung mayroon tayong problema, the only thing, number one natin gagawin ay purihin natin ang ating Panginoon. Kasi purihin mo ang Diyos. Kaya nga sabihin mo, purihin ang Diyos. Dahil sinabi sa Psalms chapter 22 verse 3, God inhabits the praises of His people. Sa Tagalog pa, ang Diyos ay mananahan sa mga pagpupuri ng Kanyang bayan, sa Kanyang mga anak. Mananahan ang Diyos, tutulungan ka ng Diyos kapag ikaw magpupuri sa Diyos. Kaya, sa halip ka na makinig sa mundong awit na ito, mapahina sa iyo yan, mapahiwalay sa iyo sa Diyos. Makinig ka ng papuri sa Diyos. Anak mo sabi, makinig ako papuri sa Diyos. Amen ba? Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen! So, bakit ay nagtagumpay ang bayan ng Israel na isang halimbawa po mga kapatid? Yan ang ating caption na nagiba ang Wall of Jericho. Ang Wall of Jericho napakapahal na yan. Malaking wall na yun, pader. Pwede makatakbo ang dalawang sasakyan. Pero walang bomba, walang granada, walang missile, kundi sa pamagitan ng mapupuri ng mga bayan ng Diyos, ng mga anak ng Diyos. Nagiba
ang pader, nag-iba alansangan ng kaaway sa pamagitan ng magpupuri sa Panginoon. Kaya para po magtagumpay tayo laban sa kaaway, number one mo gawin, purihin mo ang Diyos. Aawitan mo siya. Hallelujah! Amen! Aawitin mo ang Panginoon. Kaya nga sabi sa Joshua chapter 6 verse 20, so the people shouted when the press blew with the trumpet. Sila'y sumigaw, sabi ng mga pare, inipan nyo lang inyong trompeta. And it came to pass pagkatapos when the people heard the sound of the trumpet, nung narinig nila ang tunog ng trompeta. And the people shouted with a great shout. Ang mga tao ay sumigaw na malakas na sigaw. And the wall fell down flat, so that the people went up into the city, every man straight before him. And they took the city. Ay, pinugkog nilang syudad. Ibig sabihin, sumigaw sila. Kapag ikaw na parang walang busis, kapag ikaw na natakot, alam niyo po, kapag natakot ka, ay maalis ang takot mo. Kung ikaw ay natataranta, maalis ang pagkataranta mo. Kung ikaw may problema, maalis. Sumigaw ka lang ng pagpupuri sa akin. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Salamat po sa iyong pagliligtas. Salamat po, Panginoon. Sumigaw ka sa Panginoon. Lahat mo sabi, Hallelujah! Lahat ng Panginoon. The highest shout in the Lord is Hallelujah. Ibig sabihin, I give myself to you, Lord. Ibigay ko ang aking buhay sa iyo, Panginoon. Kaya sa langit, ang mga nilalang loob, Hallelujah. Dito sa lupa, Hallelujah. Kung mga halaman dito ay nagpupuri sa Panginoon. Ito pa kaya ang kabundukan at mga bagyo ay nagpupuri sa Panginoon. Hello? So isang halimbawa pa sa caption ay sa 2 Chronicles chapter 20 verse 15. And he said, hearken ye all Judah, pakinggan mo ang lahat ng bayan sa Huda, and ye the inhabitants of Jerusalem, lahat na nandoon sa Jerusalem. Thou King Jehoshaphat, o hari ng Jehoshaphat, thus said the Lord unto you, at sinabi ng Panginoon sa inyo, be not afraid, huwag kayong matakot, nor be dismayed, huwag kang manghihinang loob. By reason of the great multitude, dahil sa rason o dahil sa dahilan na napakarami sila, for the battle is not yours, but God's. Ang digmaan ito, hindi nyo digmaan, ay digmaan sa Diyos yan. Kaya mayroong hukbo ang Panginoon na makipagdigma sa bayan niya. May mga hukbo ang Panginoon makipagdigma sa atin kung ating purihin ang Diyos, kung ating sambahin ang Diyos, kung ating luwalhatiin ang Diyos. Hallelujah! Bless the Lord of my soul and forget not His benefits. Purihin natin ang ating Diyos sa ating mga puso, sa ating mga pag-iisip, ang ating kaluluwa. Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kaya, ang balita na pinapatago na sila, pinapa-evacuate ang mga taong nabiroon sa Jerusalem dahil dito sa digmaan. So saan? Kung tayo mga kapatid, wala tayong makalungan, wala tayong malapitan, kundi ang Diyos na. Kaya sabi ng salita ng Diyos sa bayan ng Israel, na huwag kayong matakot, huwag kayong malupaypay sa rason na marami sila, o maraming mga kaaway nyo, o marami silang sandata. Ngunit ang sabi natin, ang digmaan ito, hindi nyo digmaan ng Diyos yan. Kailangan mo lang lumapit sa Diyos, kailangan mo lang manalangin sa Diyos. Hallelujah! May digmaan ngayon mga kapatid, kung wala kang Diyos, wala kang panampalataya sa Diyos, manghihinang loob ka. Sabi parang, baka mamatay na tayo nito. Alam nyo kung kapag sumabog ang nuclear war, ay tunaw ang tao. Kapag sumabog ang nuclear war, kung digmaan ng nuclear, hindi dinamita, hindi granada, kundi nuclear, mga ano yan, mga chemical yan, na malulusaw ang tao, pati mga gamit malulusaw, building malulusaw, tao kaya, kailangan natin ang Diyos. Kailangan ko ang Diyos.
kailangan mo lang sa Diyos. Kailangan mo sama sa Diyos. Kailangan mo pumuli sa Diyos. Hallelujah! Inuutosan na nga ni Benjamin Netanyahu na kayo mag-evacuate na kayo para magtatalo tayo sa digmaan ito. Pero ang sabi ng salita ng kayo, huwag kang matakot. Huwag kang manghihinang ng loob. Ang digmaan ito hindi sa inyo. Digmaan ito ng Diyos. Hallelujah! Lumapit ka sa Diyos. Amen ba? Hallelujah. Amen. Kaya nga, nung lumapit sila sa Diyos, tinulungan sila ng Diyos. Ang bayan ng Israel, binubog ba sila mga kapatid? Pinakasabugan sila ng missile na ilang libong missile. Pero mga kapatid, libong-libong missile, pero salamat sa buhay pa rin sila. Dahil pinatanggol sila ng Diyos. Salamat buhay ka pa rin. Dahil pinatanggol tayo ng Diyos. May Diyos, hallelujah! Na tumutulong sa atin. May angel ng Diyos na nagagwardya sa iyo. May angel ng Diyos na susuporta sa iyo. Dahil ang Diyos na pinagkalikuran natin. Siya ang Diyos na hindi natutulong. He is everywhere, hallelujah! Siya ang Diyos na makapangyarihan, mga kapatid. Hallelujah! Magpakailanman. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to God. Amen. Hindi lang ang pagpupuri ang unang sandata. Ang sunod nating sandata ay lahat na sabi Biblia. Ang sandata, ang dugo, mga kapatid, ay mayroon pong kapangyarihan. In Exodus chapter 12 verse 13, the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are. Ang dugo na ito ay isang alalahanin o pag-alaala sa inyong mga tahanan na when you see the blood, nung makita ng anghel ng kamatayan, ang dugo ng kordero na nilagay sa inyong pintuan, I will pass over you, lalagpas, iiwas ang sakuna, iiwas ang kamatayan. Iiwas ang kamatayan dahil sa dugo. And the plague shall not be upon you. Ang salot ay hindi magaganap sa inyo. To destroy you upang wasagin kayo, upang patayin kayo. When I smite the land of Egypt, noong sinaktan ang lupain na Egyptio. So, ang dugo po, mga kapatid, na sinasabi noon na inuutos po ng Diyos na lahat sila ay magkatay ng hayop at ang dugo ng hayop ay ilagay sa pintuan nila. Amen ba? At lumagpas ang angel of death sa kanila. Ngunit ang angel of death ay pumatay doon sa lahat na nananahan sa Egypt na walang dugo. Amen ba? Kaya kailangan mo ang dugo ng Panginoon through the blood of Jesus Christ that redeemed us from the curse, from the bondage, from the devil, from the death, mga kapatid, from the plagues, mga kapatid. Kailangan mo ang dugo ng Panginoon. Kailangan the blood of the Lamb. Kailangan ang dugo ng ating Panginoon na magliligtas po sa atin in the pamahay ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang lahat ng mga panganay doon sa Egypt na matay nung dumaan ang angel of death, ngunit dahil may dugo ang pintuan ng lahat ng mga pangalan ng bayan ng Panginoon, iniligtas sila sa kamatayan. Hello? So, si Jesus Christ na bayuwi sa cross, ang caption mga kapatid, si Jesus na bayuwi sa cross, tumagas ang tubig at dugo, o dugo at tubig. In John chapter 19 verse 34, but one of the soldiers with a spear pierced his side, at mayroon si Bat na tinusok ang kanyang tagiliran, and forthwith came there out blood and water. Lumabas ang dugo at tubig. So, mahalaga po pala ang ginawa ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo at sa pamagitan ng tubig na tumagos sa kanya ay maligtas tayo sa salot, maligtas tayo sa kamatayan, maligtas tayo sa karamdaman, maligtas tayo sa kapamakan. Amen ba? Kung ilan na di ba Panginoon? Hallelujah! Kaya there is power
Jesus, mayroong dugo at tubig. So, kaya sinabi sa Hebrews chapter 2 verse 14. Pansinin mo sabi ng Hebrews chapter 2 verse 14. For as much then as the children are the partakers of flesh and blood, kung paano ang mga anak ay naging kabahagi ng laman at dugo, He also himself likewise took part of the same. Ganun rin, nagiging kabahagi ang Panginoon sa laman at dugo. Ngunit pansinin natin ang sabi niya, that through His death, He might destroy him that had the power of death. Sa kanyang kamatayan ay lansagin, wasakin, lupigin ang kapangyarihan ng kamatayan. That is the devil. So ang may kapangyarihan pala ng kamatayan si Diablo, si Satanas. Ngunit nalupig na si Satanas, talunan ni Satanas dahil sa dugo ng Panginoon, dahil hallelujah sa blood of Jesus Christ that shed, and hallelujah, the Calvary po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. So salamat sa Panginoon sa kanyang banal na dugo. Salamat sa dugo ng kordero sa lumang tipan na hindi sila namatay. Ngunit po, hindi sapat lamang. Ang dugo ng kordero doon ay mayroon pong expiration. Ngunit ang dugo ng Panginoon hindi lamang sa Israelita, kundi ang dugo ng Panginoon na magliligtas para sa lahat, para sa sangkatauhan, para sa sangsinuko. Sa pamagitan ng dugo ng Panginoon, mapanawan ang iyong kasalanan. Sa pamagitan ng dugo ng Panginoon, matubos kayo sa kamatayan, matubos sa susumpa, mga kapatid. Kaya kailangan mo apply ang dugo ng Panginoon sa iyong buhay. Purihin natin ang Panginoon. We need the blood of Jesus Christ. Yan ang sandata po na tanda natin. We can overcome the devil through the blood of Jesus Christ. Kailangan mo dugo ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ang dugo ng Panginoon ay mahalaga. Kaya sinabi sa Hebrews chapter 9 verse 22, almost all things are purged by the law. Ang lahat ng mga bagay ay nilinis sa pamamagitan ng dugo. Ngunit without the shedding of the blood of Jesus Christ, no remission of sins. Kung walang pagbubo ng dugo, ay wala po tayong kapatawaran ng ating kasalanan. Kaya mahalaga po ang dugo ng Panginoon. Mahalaga po ang dugo ng ating Panginoon. Hallelujah! The blood of Jesus Christ cleanses us. The blood of Jesus Christ forgive our sins. Kaya kung ano ang kasalanan mo, patatawarin ka ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Huwag kang mag-alala. Kaya kang patawarin ng Panginoon, kaibigan. Yan po ang katotohanan. Kaya na sinabi sa Acts chapter 20 verse 28, take heed therefore of yourself to feed the blood which your overseer of the church of God, which possess His own blood. Binili tayo ng dugo ng Panginoon. Ingatan natin ang plak ng Panginoon. Tayo ba ay kawan ng Panginoon? Ang kawan ng Panginoon ay masunurin. Amen ba? Hallelujah! Masunurin ng Panginoon na binili tayo ng dugo ng Panginoon. The church of God. Who is the church of God? The flock of God. The flock of God. Those who believe Jesus Christ. Amen ba? Hallelujah! Naniniwala ka sa Panginoon. Maging kawan ka ng Panginoon. Dati kang hindi kawan ng Panginoon. Maging kawan ka ng Panginoon. Kung tinanggap mo ang dugo ng Panginoon. Amen ba? Kaya ang blood ni Jesus Christ ay mahalaga po. Mahalaga po ang blood ni Jesus Christ. Praise God. Amen ba? Kaya ang kamatayan ay natalo na. Kaya nga sabi ko, Lord, sawayin mo na ang kamatayan po, Panginoon. Ilan ang namatay sa amin. Ngunit rebuke the spirit of death na po, Panginoon. Na huwag na mamatay ang aming mga kapatiran ng iyong mga anak, Panginoon. Sawayin mong kamatayan. Dahil kami nanalangin, Panginoon, na magitan kami na dapat wala na mamatay sa amin. Hallelujah, mga mahal sa buhay. Dahil ikaw ang Diyos ay nagtagumpay sa kamatayan. At Diablo, sabi mo, Diablo, wala ka nakapangyarihan sa kamatayan. Pinuhos na kami ng dugo ng ating Panginoon. Hallelujah. He is the worker of the devil. Labanan ito sa Diablo. Kaya kailangan mo ay sabihin mo, Diablo, talunan ka ng Diablo. Ayon po sa Hebrews chapter 2 verse 14. We need to declare the gospel of God, the word of God. Alam po, ang kasalta ng Panginoon, mahalaga po kapag ating
halin sa kaaway. In 1 John chapter 5 verse 4 and 6, paginin natin, no? Makinig kayo, sabi ng salita ng Panginoon, no? For whatsoever is born of God, kung sino mang ipinanganak sa Diyos, overcometh the world. Ang ipinanganak sa Diyos ay magtatagumpay kalaban sa diablo, laban sa sanglibutan, hindi lang sa diablo sa sanglibutan. This is the victory that overcometh the world, even our faith. Kapag ipinanganak ka sa Diyos, magtatagumpay ka sa mundo. Kapag magtatagumpay ka sa mundo, ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Ayan ba? Hallelujah! Paano ka nagkaroon ng pananampalataya? Sa pamamagitan ng pakinig na salita ng Panginoon. Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ng galing sa pakinig sa salita ng ating Panginoon. Kaya huwag kang pabingi-bingi. Huwag kang sabihin mo baliwala na pumasok sa bilang tayo na papasok sa bila. Kinakailangan na namin mo ang salita ng Panginoon. Hallelujah! Pray mo ang salita ng Panginoon. Isasabi mo ang salita ng Panginoon. Isasabuhay mo ang salita ng Panginoon. Amen ba? At sabi sa verse 6, this is he that came by water and the blood. Kaya, sinabi ko ng Juan, sumulat na sa John 19 verse 24, ganoon rin sa 1 John chapter 5 verse 6, ang sabi na dumating ang dugo at tubig o tubig at dugo. Kaya mahalaga pala ang tubig at dugo na binuhos ng Panginoon sa Kalbaryo. And Jesus Christ, kaya nga sabi na, not by water only, hindi lamang tubig, kundi, but by water and blood, subalit tubig at dugo. Mahalaga po ang tubig at dugo. Bakit? Sa panahon ni Noah, na sinalot ng Panginoon, nilinis ng Panginoon ang mundo. Ano na nilinis sa kanila? Hindi ba tubig? Hello? Tubig po. Nilinis. Ang ilan ang naligtas? 8 lang ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. Kaya maligtas po tayo ang hindi pa nahugasan ng tubig, kinakaya mahugasan ka ng tubig ng Panginoon. Ito po ulit-ulit yung mahugasan ka ng tubig ng Panginoon. Ano sinabi sa 1 Peter chapter 3, verse, 20 and 21. 1 Peter chapter 3, verse 20 and 21, sinasabi dyan. Where sometimes the disobedient, the long-suffering of God, saan naging masuwal tayo sa pag-suwal natin sa Panginoon. But God is long-suffering for us. Ang Diyos ay nagpapahinod. Nagpapahinod ang ating Panginoon. Within the days of Noah, while the ark was preparing, nag-antay ang Diyos sa araw ni Noah na habang inantay ang daong, wherein 8 souls by sea-by water, where saan 8 kaluluwa ang naliligtas. Hello? Saan ang mga milyon ng mga tao namatay? 8 lang. So marami tayo ngayon, nawa po, pagdating ng Panginoon, ay naligtas tayo. Ang iyong pamilya, ang iyong mga anak, ang mahal sa buhay mo, iligtas na ng Panginoon, iligtas na ng Panginoon sa dilubyo, iligtas na ng kamatayan, iligtas na ng Panginoon sa tigbaan. Eh, ba? 8 po. Sa pamamagitan ng tubig, nilinis ng Panginoon. Kasi sa verse 21 sabi na, in like figure also, God baptized also saved us, not putting away the flesh, but the answer of good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. Kinahawig din na ang bautismo ang naglilinis sa iyo, hindi pagtanggal ng ng iyong katawan, kundi kailangan ng mabuting, hallelujah, mabuting konsensya sa Panginoon, sa pagkabuhay ng Panginoon Isus. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Nabuhay ang Panginoon. Kaya may pag-asa ka. Kaya nga, sabi dito, it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. Ang Espiritu nagpatutuo na ito ay totoo. Ang Espiritu nagsasabi na ito ay totoo. Hindi sinungaling. Hindi nagsinungaling ng Panginoon. Kaya nakaraan pa yun.
Matagal na. Matagal na nangyayari, ngunit nagpatutuo hanggang sa kasalukuyan ngayon. Dahil ang pagliligtas ng Panginoon hindi na-expire pa hanggang ngayon. Hanggang ngayon, ay, hallelujah, hiniipon ng Panginoon ang kanyang kawan. Hanggang ngayon, hiniipon ng Panginoon ang kanyang mga anak. Alam niyo po mga kapatid, kapag anak ka ng Diyos, kapag kawan ka ng Diyos, God will gather you. Dahil sinabi sa John chapter 13 verse 16, I have a sheep was not in this fold. I must bring them that there will be one fold and one sheepfold. Sa Tagalog pa, mayroong mga tupa ako na wala sa aking kawan. Akin sila'y dalhin at ipunin dahil paano pag-isahin niya. At mayroong isang pastol. Sino pastol natin? Ay, si Jesus Christ, mga kapatid. Hallelujah. And just only mga steward ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang shepherd, hindi ang shepherd talaga natin, ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ganoon na lamang sinabi sa Psalms, mga kapatid 23, the Lord is my shepherd. I shall not want. Hallelujah. Kapag ang Diyos ang iyong shepherd, ang Diyos ang iyong pastol, hindi kanya ulangin, hindi kanya kabayaan sa mga karamdaman, sa iyong mga pagsubok. God will not depart from you. God will protect you all the time. Amen? Yes, hallelujah. Amen? Hallelujah. Ang Diyos ay lagi po na sa atin kapag tayo nalangin po sa Panginoon. Kaya, nagpatotoo ang tatlo, tubig, dugo, at espiritu. Na nagpapatunay mga kapatid, kailangan mo ang tubig. Ang tubig ay mapabautismo ka sa pangalan ni Jesus Christ para mapatawad ang iyong kasalanan. Hello? Kailangan ng dugo ng Panginoon. Ang dugo ng Panginoon yan magbigay sa iyo ng kapatawaran, magbigay sa iyo ng kalinisan, magbigay sa iyo ng kapangyarihan, magbigay sa iyo ng mabuting hallelujah. Dahil ang dugo ng Panginoon siya mag-cleanse sa atin, mga kapatid. Magtubos sa ating kasalanan. Kaya ang dugo ng Panginoon, nililinis sa atin, nagtubos sa ating kasalanan. Kaya ginawa ng Panginoon, binili niya tayo, pinubos niya tayo, inimigtas niya tayo. Yun ang ginawa ng Panginoon. Kaya, kinuprito ng Panginoon. Wala ka na hahanapin pang ibang Diyos na magtubos sa iyo. Wala na ibang Diyos na magtubos sa iyo. Si Jesus Christ lang, mga kapatid. Hallelujah. Si Jesus Christ, hallelujah. Siya ang una, ang uli. He is the Alpha and Omega, the beginning and the ending, which was to come the Almighty God in Revelation chapter 1 verse 8. So, ang bawat isa na hindi pa na-baptize dito, kaya kayo magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus Christ para maligtas ka, para maligtas tayo. At kailangan mo dugo ng Panginoon. Ang dugo ng Panginoon yun ang maglilinis sa iyong espiritu, ang iyong pagkatao. Ang dugo ng Panginoon ay laging available po mga kapatid. Signifies ang dugo ng Panginoon na magbalik loob doon sa pintanggapin mo ang Panginoon. Yan ang nagpapatunay. Kailangan mo tanggapin ang Panginoon. Kapag hindi mo matanggap ang dugo ng Panginoon, there is no remission of sin. Ang dugo ng Panginoon, there is no expiration. Tanda natin yan. Ang dugo noon sa lumang tipan na nagtubos doon, nagligtas kamatayan, mga kapatid, sa bayan ng Israel, ay natapos kayo para na sa kanila. Ngunit ang dugo ng Panginoon hanggang ngayon, hindi na-expire mga kapatid. Habang bukas pa ang kaligtasan, habang pupunuin pa, hallelujah, hallelujah, daong ng Panginoon, ang daong ng kaligtasan, ang daong ng mahintil. At sabi po sa libro sa Romans 11 verse 5, the fullness of the Gentile will come. Kapag napuno ng mga hintil, ay babalik na kaligtasan ng mga Hudyo. Kaya salamat sa Panginoon. Pupunuin, hallelujah, tayo ka. Bakit hindi pa dumating ang Panginoon? Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Maraming praise God. Kailangan kayang kapag hindi ka pa nabaptize sa pangalan ni Jesus Christ, magpabautismo ka, hallelujah, sa pangalan ng Jesus. Maraming mga kapatid, para po maligtas tayo. Kailangan natanggap natin ang banal dugo ng Panginoon. Bawat isa mga kapatid, wala po tayong tinatago mga kapatid. Ang kaligtasan hindi po reliyon. Baka sabihin mo, papalibago naman ako sa reliyon na yan. May reliyon na ako. Tandaan natin, pagdating natin sa langit, hindi sabihin natin, anong reliyon mo? Pentecostal, born again, Baptist, Jehovah? Doon sa langit, hanapin ang Panginoon na kasulat buong yung pangalan sa aklat ng buhay. Kung hindi reliyon buong mga kapatid, hindi tayo naligtas ng reliyon. Kailangan natin ang obedience sa Panginoon. Kailangan natin ang relationship sa ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon.
kapatid. Kaya dalawang nagpatotoo at tatlong espiritu. Tubig, dugo, at espiritu. Na nagpapatunay, kapag nahugasan ka na sa tubig ng Panginoon, praise God, kaya dumali ang tubig ng Panginoon. Kung binasa natin kanina ko na, hallelujah sa John 19 verse 54, na nung matay ang Panginoon, lumabas ang tubig at dugo, o dugo at tubig. Unang dugo at sa tubig. Kaya, ibig sabihin, bago kang babautismuhan sa pangalan ni Jesus Christ, kailangan matanggap ang dugo ng Panginoon. Hello! We need to receive the blood of Jesus Christ. Ano ang blood dyan signifies your reconciliation to God. Amen ba? Reconciliation to God is repentance of our sin. Means to say, turn about face. Sabi mo, stand still. Oh! Turn about face. Oh! Balik ka sa Panginoon, di ba? Ibig sabihin, hanap ka sa Panginoon, tanggapin mo na si Jesus Christ. Hallelujah! Amen ba? Kailangan mo tanggapin ang Panginoon. The blood of Jesus Christ. Paano mo tanggapin na? Matagal na yun, pastor ha? Matanggap mo ba yan? Matanggap kasi hindi na-expire ang dugo ng Panginoon. Hanggang ngayon. Kapag tinanggap mo si Jesus Christ, maging anak ka na, pananampalataya. Kaya sinabi sa Galatians chapter 3, verse 26 at 29. Masabi niya, mga kapatid, therefore we are the children of God by faith. Sabi niya, therefore we are the children of God by faith. For as many have been baptized into Christ, have put on Christ, neither Jew nor Greek nor bond nor free, nor male nor female, equal. In Christ we are Abraham's seed, according to His promise. Amen. Tayo mga lahi ni Abraham na malililigtas ng Panginoon. Kaya sabi na kay Abraham, ang iyong binikagaya ng buwan sa dalang pasigan, kaya bituin sa kalangitan, upang iligtas niya ang kanyang bayan. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya kailangan mo, para magwawagi tayo, the spiritual, mga kapatid, weapon, tanggapin mo ang dugo ni Jesus Christ. Hello? Ang unang weapon, purihin mo ang Panginoon. Ang sunod ay, tanggapin mo ang dugo ng Panginoon. We need to receive the blood of Jesus Christ to overcome the devil. Kaya nga, kapag ipihanap ka sa Diyos, mga kapatid, dahil sa pananampalataya. So, ibig sabihin, kapag ipihanap ka sa Diyos, mga kapatid, ay, anak ka na ng Diyos. Paano ka mag-ipihanap sa Diyos? Dahil sa pananampalataya. Praise God, hallelujah. Dahil ang Diyos ay nasa iyo. Puri natin ang Panginoon. Ang Diyos ay nasa iyo, mga kapatid. Hindi ba sinabi sa 1 John chapter 4, 1 John chapter 4, verse 4, little children, greater is He that is in you than he that is in the world. Munti kong anak, nakila na sa inyo kaysa mundo. Hallelujah. At kayo magtagumpay sa mundo. Magtatagumpay sa mundo. Huwag tayo matakot sa gera na yan, mga kapatid. Ang Diyos ay kakampi natin. Ang Diyos ay magliligtas sa atin. Ayan ba? Kaya sinabi sa 1 John 4, verse 8, he that knoweth not love, knoweth that God for God is love. Kung hindi nakaalam na pag-ibig, ay hindi nakaalam sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kailangan mo ang pag-ibig ng Diyos. Kailangan mo ang pagmamahal ng Diyos. Kapag mayroon Diyos ka, hallelujah, ipinanak sa Diyos. Ngayon ba? Whosoever love God, born of God, sinabi mo sa verse 12 na kapatid. Hindi natin nakikita ng Diyos, ngunit ang na sa Diyos ay pinanganak sa Diyos dahil iniibig mo ang Diyos. Kapag inibig mo ang Diyos, mga kapatid, mamahalin mo ang Diyos, may panganak ka sa Diyos, ipinganak ka sa kanyang kaharian, mga kapatid, dahil sundin mo ang kanyang mga utos. Kaya ang labanan nito ay pagsunod sa ating mga hallelujah pangako sa Panginoon at pagsunod sa salita ng Panginoon. Kaya lupigin ang ating mga pag-iisip, lupigin ang gawa ni Satanas, mga kapatid, sa pamagitan sa pagsunod sa utosan ng ating Panginoon upang maging matagumpay tayo sa ating Panginoon. Amen ba? Amen. Kaya, the blood and the water, kailangan ma-apply sa ating pong pagkatao.
tao at the Spirit witness. It is the Spirit of truth. So, ibig sabihin, kung natanggap mo dugo ng Panginoon, kung natanggap mo ang tubig ng Panginoon, kailangan mayroon patotoo tayo. Kailangan ng Spirit ng Panginoon. Hello? Para magtatagumpay tayo mga kapatid sa labanan, you need the Spirit of God. Sinabi sa Romans chapter 8 verse 16. Romans chapter 8 verse 16. Ano sinabi na? The Spirit witness with our spirit that we are the children of God. Ang Espiritu, anak patotoo na tayo mga anak ng Diyos. Ang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Ay purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang Espiritu ng Diyos ay nagbuhay sa kanyang kamatayan. Nung siya namatay. At ang Espiritu natanggap ko, ang niya magbuhay sa atin sa pagkabuhay ng muli. Hallelujah, amen. Sa Romans chapter 8 verse 11, mga kapatid. Praise God, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, kailangan mabuhay tayo. Huwag tayong matakot, magpakatibay tayo, magpakatatag tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, amen. So, in Ephesians chapter 6 verse 16, ano sinabi? Kasi ang ating paksa ngayon ay spiritual weapon. Ang labanan natin, mga kapatid, kailangan natin ang kapangyarihan, ang sandata natin ng spiritual na sandata. Kaya nga sinabi niyan, above all, higit sa lahat, na ibabaw sa lahat, taking the shield of faith. Na ibabaw sa lahat, kailangan mo ang sandata ng pananampalataya. Mga kapatid, ang sandata ng pananampalataya, yan ang shield natin, yan pananggalang natin laban sa kaaway. Purihin natin ang Panginoon. Mayroon ka bang pananampalataya sa Panginoon? Hallelujah, pananggalang ka ba sa hallelujah, laban sa kaaway, mga kapatid. Sabi ng kaaway, si Mesmik ka na, mamatay ka na. Sabi mo, ay hindi ako mamatay dahil ang Diyos ay nagbigay sa akin ng buhay. Yan pananampalataya mo. Sabi ng diablo sa'yo, mamatay ka na kasi may sakit kami, tanin ka ng buhay mo. Pero sabi ng Panginoon, sino ba may hawak sa buhay? Hindi Satanas, hindi ang mundo, hindi ang doktor. Ang Diyos, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Sabi siya dyan, 14:6, siya daan, katotohanan, buhay, tanggapin mo ang Panginoon. Alam niyo po, ang weapon na ito, ay tanggapin mo ang Panginoon. Ang pananampalataya. Sabi mo sa Panginoon, ay gagaling ako. May sakit ka ba? Wala, may sakit ka sa kamay. Wala na sakit? Kamay may sakit ka, sabi mo, gagaling ako. Eh ba? Hallelujah. Wala kang pera, sabi, magkaroon ako ng pera. Eh ba? Hallelujah. Wala kang trabaho, sabi, magkaroon ako ng trabaho. Hallelujah. Eh ba? Sabi ng Satanas, mamatay ka na, sabi, mabubuhay ako. Eh ba? Hallelujah. Yan po ang ating pong shield of faith. Palakpakan na ng Panginoon. Kaya mga kapatid, yan sinasabi ng Panginoon, yan ang kailangan mo. Eh ba? Believe it! And you will receive it. If you don't believe it, it's up to you. Mga kapatid, dahil hindi naman tayo binipilit ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay natuturo mo sa atin. Hallelujah. Kaya nga sinabi niya, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Ibig sabihin lahat ng mga sulingin ng kaaway, iyan ang mga bangkaw ng kaaway, iyan ang mga bala ng kaaway, iyan ang mga balat ng kaaway sa iyo. Hindi yan tatalab sa iyo. Dahil mayroon kang shield of faith, mayroon kang pananampalataya sa Panginoon. Hindi tatalab yan sa iyo. Hallelujah. May pananggalang ka. Hindi ba? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yung mga salamangkero, magikero, mga sebutista, o sabi niya, bibilin itong sing-sing dahil yan ang pananggalang mo. Bibilin mo itong pintas nito dahil may pananggalang sa iyo, may pintas, may sing-sing. Bibilin itong magbakos dito dahil pananggalang sa iyo. Mga kapatid yan ang mabintan ng kaaway. Pero, hallelujah. Sa Panginoon, walang bayan. Kailangan ng palataya ka lang sa Panginoon. Ang isyan, kailangan ng palataya ka lang sa salita ng Panginoon. Believe! Hallelujah! 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 The promises of God. Diba? Mayroon pang iba dito na mayroon bakos dyan, mayroon pintas, may sing-sing, mayroon pang ano-ano mga kapatid na parang shade niya daw. Kaya pananggalang niya sa aswang, sa diablo, sa mga salamkero, sa mga kapamakan.
Hanggang dito sa lupa lang yan. Ngunit hindi totoo yan mga kapatid na magbigay sa iyo ng shield. Ang shield mo, ang pananggalan mo, ang pananampalataya mo sa ating Panginoon. E nagkapunin natin ang ating Panginoon. Laban sa lahat ng kasamaan! Hello? So, paano ko makuha ang pananampalataya, Pastor? Simple lang, makinig ka palagi ng salita ng Panginoon. Di ba? Sundin mo ang salita ng Panginoon. In Romans chapter 10 verse 17, ulitin ko, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya nang galing sa nakikinig sa salita ng Panginoon. Romans chapter 10 verse 17. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Another thing mga kapatid, ang ating pong sandaka. Hello, nandaka ba kayo? Amen? In Ephesians chapter 6 verse 17, he said, take the helmet of salvation. Ilagay mo ang helmet ng kaligtasan. O, may mga super ng motor yan. Hindi na kailangan may helmet kapag walang helmet ka. Ay, hulihin ka. Yung Satanas, mga manghuhuli dyan. Ngunit kailangan mo ang helmet ng Panginoon sa kaligtasan. And then, hindi lamang helmet, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Kailangan mo ang sword. Mga kapatid, bangkaw. Kailangan mo bangkaw, kailangan mo mga kapatid ng itak, kailangan mo espada ng Panginoon, hindi granada, hindi masuka, hindi mga kapatid alkalite, hindi mga kapatid 38, kailangan mo ang salita ng Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hindi ba? Ang iba, kami kaaway ako, ay magbaon ako ng 45 dito. Kasi paputok ang soul na. No. O magbaon ako ng granada. Pero ang sabi ng Panginoon, ang kailangan mo ang helmet ng kaligtasan. Lagay mo helmet ng kaligtasan na yung inisip mga kapatid. At gano'n, kailangan mo ang sword of the Spirit. Hallelujah! Ang sandata mo, ang tabak mo, walang iba ang salita ng Panginoon. Everybody is the word of God is my sword. Ibig po rin natin ang Panginoon. Hallelujah! Ang salita ng Panginoon. Kaya kapag wala kang salita ng Panginoon, tatalunan ka. May salita na ba tayo ng Panginoon? Kaya, parang gumaling ka, parang magtatalumpay ka, ang salita ng Panginoon sabihin, iligtas kita. Sabi mo, iligtas kita. Kaya, kapag nasabihin niyo sa Panginoon, Lord, iligtas mo ako, Panginoon. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, iligtas kita. Kaya kailangan mo lang ang helmet of salvation. Anong helmet of salvation? Magpalukog ka ng kapangyarihan ng Panginoon, ang iyong kaisipan. Kaya let the mind of Christ be upon you. In Philippians chapter 2 verse 5. Ang kaisipan ni Kristo. Ngayon po, kailangan mo ang helmet ng kaligtasan. Kailangan mo ang kaisipan mo sa Panginoon. Hallelujah. E di ba, puli natin ang Panginoon. Hallelujah. Yan po ang ating sandata. Ang salita ng Panginoon. Kaya, kapag wala kang salita ng Panginoon, hindi mo magbubupil si Satanas. Di ba? Sino pa may salita ng Panginoon dyan? Memo reverse, sa kamay. Ilan lang? Kapag wala kang memo reverse, talo na kayo sa Satanas. Kaya kailangan mag-memo reverse ka na. Mayroon ka ng memo reverse mga kapatid. Amen ba? Ano memo reverse mo? The power for memo reverse. Makapangyarihan memo reverse. Ano yung pinaka-makapangyarihan memo reverse? Ano siya sa Luke chapter 10 verse 19? Behold, I give you power to tread and serpent and scorpion and over all the power of the enemy, and nothing shall by enemies hurt you. Narito binigyan kita ng kapangyarihan upang yurakan ang kasalanan, apakan ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kaaway. Wala mo magpupigil sa iyo. Wala makapupigil sa iyo. Wala makasakit sa iyo. Hindi ba? Yan po ang memory verse niya. Memory verse ba yan? Ano yan? Kapag sinasabi mo lang ng Luke 19, mayroon mong kagatisan ng aso, kagatisan ng aso, pakamasin ng aso, sabi, Luke 19, sabi niya, Luke sa aso mga kapatid, dahil po, sinabi sa salita ng Panginoon, di ba? Kung di mo po, natin ko mabuhaan mo ng aso. Oo. Maraming silang kaunti sa aso, kagatisan ng aso, lalong aso mga kapatid ng lalaka, naku. Tuloy, hindi ka tawag kami, hilig ka.
Dito po, ang kapangyarihan ng Panginoon tutuloy na kapatid. Hallelujah, palakpakan ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, amen. Amen. Ang sunod na kapangyarihan, ang ating po sandaka, ang sabi niya, praying always with all supplication in the Spirit. Lahat po sabi, praying always with all supplication in the Spirit. Laging panalangin, magsusumawang panalangin sa Espiritu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Paano ka papanalangin sa Espiritu? We need to pray in the Spirit. You cannot pray in the Spirit without the Spirit of God. Kaya nga, marami sa atin na walang ganang manalangin ka. 1 minuto lang, 5 minuto kasi patutulugin ka na sa taas, sabi niya sa taas, matulog ko na lang. Hello? Naranasan ba kung manalangin nakatulog ko na? Kasi pinakatulog ka sa taas. Pero ang sabi namin, praying always in prayer and supplication in the Spirit. Kaya manalangin sa pamagitan ng Espiritu ng Panginoon, tulungan mo, hallelujah, yung sarili mo, mamanalangin sa Espiritu. Kaya kailangan mo ang Espiritu ng Panginoon. Sabi mo, Lord, I need your Spirit, O God. Everybody say, I need your Spirit, O Lord, hallelujah. Ngayon po, kailangan mo ang Espiritu ng Panginoon. Bakit? Sinabi po ng Romans 8 verse 26, likewise, the Spirit help our infirmities. Ganun rin ang Spirit tumulong sa atin sa mga ating mga kahinaan. For we know not what we should pray for as we ought. Hindi natin nalaman ang ating mga sinasabing panalangin. But the Spirit help our infirmities. For we know not what to pray. Hindi natin alam natin gagawa. Make it intercession for us with groaning one of the other. Sila na mamagitan mga pagsusumang panalangin na hindi masaysay na panalangin, na hindi maisaysay na panalangin, na mahibig na panalangin, ang ating mga kahinaan, tutulungan tayo ng Panginoon. Kaya kailangan ng Spirit ng Panginoon. Sabi, Lord, I need your Spirit, Lord. Fill me with the Holy Spirit. Fill me with the Holy Spirit, Lord. Hallelujah. While we are worshiping God, God can able to fill you with the Holy Spirit. Habang ka nagpupuri sa Panginoon. So, itong minsan mga kapatid ito, hindi po ito biro. We need the weapon of the Spirit. Kaya kailangan mo ang Espiritu. Hallelujah. Ilagay mo ang sandakan ito. Nandiyan ba kayo? Amen? Kaya nga, ilagay natin ang sandakan ng Diyos. Ano ang sandakan ng Diyos? Amen. Ito po. Hallelujah. Ang sandakan ng Diyos, mga kapatid, put on the whole armor of God. Daily routine with Jesus. Ibig sabihin routine, araw-araw. Wala po sabihin, araw-araw. Hindi lang linggo-linggo. Araw-araw. According to Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. Araw-araw. Number 1, belt of truth. Kung ang mga aswang ay nilagyan ka ng belt niya, lalagay ng bakos. Yung mga salongkero may bakos, ang mga spiritismo may bakos siya, mga sinturon. Tayo, mabakusan tayo ng sinturon sa pamagitan ng katotohanan, mga kapatid. Ba? Ang katotohanan, walang iba si Jesus Christ, mga kapatid. Kinakailangan speak the truth and nothing but the truth. Wala ka na ng Panginoon. Wala kang iba sasabihin kundi ang katotohanan. Mayroong sinasabi, nandiyan na sa katotohanan, hindi talaga sinungaling yan. Pero kapag makita ka lang, nandiyan sa sinungaling yan, magdaraya yan. Pero kapag ikaw lagi nagsabi niya katotohanan, ay mayroon ka ng hallelujah, mukha na si katotohanan. Walang ibang si katotohanan ng ating Panginoon. Ang Word of God. Kaya mabigisan tayo ng katotohanan, mga kapatid, araw-araw. I will tell the truth today, not today, every day. I will remember that God's Word is always true. Alahan natin ang salita ng Panginoon ay totoo. In John chapter 17 verse 17, sanctify thy words, for the word is true. Hallelujah, alahanin ang salita ng Panginoon ay totoo. Amen ba? Pangalawa, the breastplate of righteousness. Ilagay natin sa ating dibdib ang righteousness. Amen ba? Maging righteous ka kapag nandyan ang Panginoon sa iyo. I do what is right in God's eyes.
Gawin mo ang nararapat sa paningin ng Diyos. I will choose what is good, even when it is hard. Kahit may mahirap man, gagawin mo pa rin ang mabuti. Dahil sinabi sa Romans chapter 12 verse 21, mga kapatid, overcome not evil, but overcome evil with good. Huwag kang mapadaig sa masama ng kasamaan, kundi dahil mo ang masama sa paggawa ng mabuti. Kunin natin, Panginoon, yan ang ating pong breastplate of righteousness. Yan ang sumigi mo, ang iyong mga karasad sa iyong bibig. Mga kapatid, karasad ng bibig ay ang righteousness ng Panginoon. Kapag nandyan ang Panginoon sa iyo, you are always in the good. Hallelujah. In the Lord, beside the Lord. Pangatlo, shoes of peace. Kailangan mo ang panyapak ng kapayapaan. I bring peace whenever I go. Kahit saan ka paroon, ay dala-dala mo kapayapaan. Dahil si Jesus Christ ang kapayapaan. Isaiah chapter 9 verse 6, He is the Prince of Peace. The everlasting Father. Kaya, ang sabi kapag mapayapa ka, I will be kind and forgiving. Lagi kang mabait ay nagpapatawad. Amen ba? Mabait ka ba? Nagpapatawad ka ba? O galit ka pa rin sa away mo. Kapag galit ka sa away, hindi ka nagpapatawad, hindi ka matatagumpay. Para magtatagumpay ka, gumawa ka ng mabuti at magpapatawad ka. Hindi ba? Sabi mo, I will forgive those who trespass against me. Magpatawad ako nung kasala sa akin. Amen. Para patawarin din ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. And I will read to share God's love with others. Kaya kapayapaan lang, nakahanda ka na ibahagi ang pagmamahal ng Diyos sa iba. Hello? Paano ibahagi ang pagmamahal ng Diyos sa iba? Sa mamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoon, sa kabutihan ng Diyos. Hallelujah, papatawad ka, tumulong ka, hallelujah, kinalingan mo siya. Amen ba? Amen! Yan ang pagmamahal. Pagmamahal na mayroong gawa. Amen ba? Hallelujah! And then, helmet of salvation belong to Jesus. Ang kaligtasan ay nasa Panginoong Diyos. Kaya I will remember that I am saved. I will guard my thought and think about good thing. Kaya gwardiyahan mo ngayong pag-iisip na mag-iisip ka na mabuting bagay. Dahil masabi, mag-iisip ako na mabuting bagay. Ano sinabi ng Biblia? Philippians chapter 4 verse 8. Ano sinabi? Whatsoever things are true, whatsoever things are just, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, and if there be any virtue, and if there be any praise, think of these things. Isipin mo ang lahat ng mabuting bagay para sa Panginoon. Para ng Panginoon. Amen. Yan po. Yan po mga, huwag natin palampasin ito mga araw po mga kapatid na dapat natin, huwag natin ibaliwala. Kapatid. And number 6, the sword of the Spirit. And speak God's word with power. And the brother say, speak God's word with power. Kailangan magsalita ka na may kapangyarihan. Mga kapatid. At tapusin mo sa pamamagitan ng panalangin, finish with prayer. I will read and listen to a Bible verse. I will use God's word when I feel sad, when I feel scared, when I feel mad. Kung gagamitin ang salita ng Diyos, kung ikaw ay nalulungkot, kung ikaw ay natatakot, kung ikaw nangamba, kung ikaw nangatog, nahilig, kung ikaw nalilito, kung ikaw natataranta na, kung ikaw napapalimos sa problema mo, kailangan mo ang salita ng Panginoon. Use the word of God, the sword of the Spirit, which is the word of God. Amen? Nababaliw ka na ba? Ano sabi naman? Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. At sabi niya sa Hallelujah, John 14, mga kapatid, verse 1. Huwag kang magugulmihan, sabi ng Panginoon. Believe ka sa ating Panginoon. Inagpala ka ng Panginoon. Amen ba? Nailig ka sa ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen! Nandiyan ba kayo? May natutunan ba tayo? Kapag hindi ka pa natuto, kaibigan,
nasa inyo ang problema. Wala problema sa Diyos. So, kailangan mo, hallelujah, kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Sinabi sa Acts chapter 1 verse 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be my witnesses both in Jerusalem, Judea, and Samaria, until the uttermost part of the earth. Kaya kailangan mo ang kapangyarihan ng Diyos upang maging saksi ka, upang, hallelujah, maging kalulong ka. Kailangan mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Sa Greek word is dynamite, mga kapatid. Dunamis, dynamo, mga kapatid. Kailangan mo ang kapangyarihan. Mayroong dynamo, mayroong kapangyarihan. Ang ibig sabihin niya na mabawal salita, mga kapatid, ang kapangyarihan. It is the special, miraculous ability. Mga kapatid, kapag may power ka, mga kapatid, hallelujah, mula sa Espiritu ng Panginoon, may special na miraculo sa buhay mo, mga kapatid. So, mga kapatid, kapag nandiyan ang Espiritu ng Panginoon, ano gagawin ng Espiritu ng Panginoon? He will empower you. Lukubang ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi lamang yan. He will comfort you. Alawin ka ng Panginoon. Hindi lamang alawin ka ng palakasin ka ng Panginoon. Hindi lamang palakasin ka ng Panginoon. Igigirahan ka ng Panginoon. Gabayan ka ng Panginoon. At God will convict you. The Spirit will convict you. Hallelujah. The Spirit will sustain you. God will intercede you and He will teach you. Hallelujah, things to come. Yan ang turo ko ng Espiritu ng Panginoon. Kaya kailangan mo, mga kapatid, matanggapin ang Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Inimbra ka ng Panginoon. Hello! Sabi natin, I need the power of God. Diba? Yan ang ating usandaka. Kapag wala kang kapangyarihan ng Panginoon Espiritu, talunan ka talaga. Kaya bago ka umalis dito, sabi mo, Lord, puspusin mo ako ng iyong kapangyarihan. Eh, ba? Pangalawang kasunod na sandata. Ano sandata ang pinaka makapangyarihan sandata, mga kapatid? Everybody say, the name of Jesus. Everybody say, the name of Jesus. I sabi, in the name of Jesus, every knee should bow on the things in heaven, and the things in the earth, and the things under the earth, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory God the Father. Wala nang ibang kapangyarihan na, hallelujah, magwawagi sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon. Amen. Palakarin ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. So, bago ka umalis, Lord, lukuban ko yung banal na dugo. Lord, dahil kailangan mo yung masalita ko, Panginoon. Ngayon, kailangan mo ang pangalan ng Panginoon. You need to receive the name of Jesus. Call the name of Jesus. Alam niyo po, mga kapatid, marami na nagpatotoo na tuwing na tatawagan ang pangalan ng Panginoon Jesus ay naligtas tayo, naligtas ako, naligtas sila. Mga kapatid. Bakit? Dahil it is the documentation, it is the authentication, it is proven that the Word of God, the name of God is powerful. Palakpakan ng Panginoon. Patunayan, mga kapatid, na totoo, na kapatid, hallelujah. Diba? Kaya nga, marami po mga kapatid, basta kasaan na siya, tinawagan ang pangalan ng Panginoon. Bigla siya naalis sa kasa. Mga kapatid, nalaglag mga kapatid. Sinis nalaglag sabi, Lord Jesus, tulungan ako. Hindi mga kapatid siya namatay, mga kapatid. Mga kapatid na nabubugang pero hindi namatay, buhay pa rin. Pero ligtas sa Panginoon. Nalaglag mo kasi ang daanan doon. Mga kapatid, mga kapatid, hindi naman yan. Mga kapatid, sinis ko din ako sa doktor yan mga kapatid, sa hospital. Naimatay niyan, 6 hours. Sabi ko, Lord, buhay mo na may wife pa na doon. Dahil palayo pa. Binuhay siya ng Panginoon na. 6 hours na kapatid. Nawalang gising, mga kapatid. Dahil pinatulog ng W, may ginising ng Panginoon. Hallelujah! There is power that is share mo po. Bawat isa sa atin mga kapatid. Kapag naroon ka sa bingit ng kamatayan, naroon ka sa panganib, hallelujah, tawagan mo Jesus. Sabi na, Lord Jesus, tulungan mo ako. Iligtas mo ako, Panginoon Jesus. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Amen. Sinabi nila, sabi niya, marami siya tinawag sa Milagrusa. Nalaglag sa napatay na volcano. Patay na volcano na kapatid, nalaglag siya doon mga kapatid sa Pangasinan. Buhay pa rin siya, nalaglag. Sino ba
Sino ba mga kapatid na mabubuhay lang ka doon sa patay na bulkano? Kung wala ang Diyos, sabi niya, Jesus, tulungan ko, ligtas mo ako. Naligtas talaga ng buhay siya. Mga kapatid, yan po pa ito mga kapatid. It is living testimony. Di ba? Kaya po mga kapatid, huwag mong ibaliwala ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang spiritual weapon natin ay huwag natin kalimutan. Hallelujah, don't forget the name of Jesus. Kapag lumakad ka, sabi mo, Lord Jesus, tulungan mo ako, iligtas mo ako, gabayan mo aking pagsakay, gabayan mo aking pagmaniho. Hallelujah, ilayin mo ako sa mga sulapper, kanapper, ilayin mo ako sa kamatayan, lag mo kami sa kapanganiban. Dahil po, ang Diyos ay nakikinig sa iyong mga sinasabi, mga kapatid. Amen. Hallelujah! Hallelujah! For the eyes of the Lord in every places, to beholding the evil and good, sabi ko, sa Proverbs chapter 15, verse 3. So, kailangan natin po, huwag natin kalimutan ang pangalan Jesus Christ, mga kapatid. Para maligtas tayo, tawagan mo ang Panginoon Jesus Christ. Ano ba? In John 1:12, for as many as receive Him, give Him a power to become the sons of God, to them that believe in His name. Sa pangalan ng Panginoon. Bakit mga kapatid? Bakit ang bayan ng Israel ay nilulusot yung kinukubko? Dahil ilan lang ang tumanggap sa kanila, mayroon pa rin matigas ang kalooban. Kapag matigas ang kalooban nila na hindi sila magbabago, wala nang kaligtasan sa kanila. Hello? Kaya huwag mo matigasin ang iyong kalooban. Kapag narinig mo ang kaligtasan niyo, today is the day of salvation. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Ang kaligtasan sa pangalan ni Jesus Christ. Kaya nakailangan mabukas mo sa pangalan ni Jesus Christ. Kaya nakailangan mo tanggap ang dugo ni Jesus Christ. Kaya tanggap ang Jesus Christ. Kailangan mo yung Espiritu ni Jesus Christ. Palakarin na Panginoon. Kailangan mo matanggap si Jesus Christ. Wala nang ibang mga kapatid na magliligtas sa atin. Kapag hindi mo tanggapin Jesus Christ, mapangalip ang buhay mo mga kapatid. Dahil ang kaligtasan natin, without Jesus Christ, there is no salvation. Dahil sinabi sa Acts chapter 4 verse 12, neither is there salvation in any other, for there is other name given among man whereby must be saved. Wala na ibang pangalan sa sino ng langit na sumadak din ilikaligtas. Wala na ibang pangalan, no other name that can be able to save you, to save us. Only Jesus Christ, mga kapatid. Yung palagalan ng Panginoon. Only Jesus can save our souls, mga kapatid. Amen. Kaya mga kapatid, hindi ko rin yun kundi ang pangalan ni Jesus Christ, mga kapatid. Masunod, kailangan natin po mga kapatid ang panalangin at pag-ayon. Ang sandata po mga kapatid, we need to pray and fasting to the Lord. May mabigat ka ng problema, we need to pray. Hindi ka mag-pray, kinakailangan ng fasting. Everybody say, prayer and fasting. Hallelujah. Dahil sabi ng Panginoon, hindi mangyayari ito, hindi maalis ang bundok na ito, kundi sa pamagitan ng panalangin at pag-ayuno. Ang demonyo hindi lalayas, ang demonyo hindi ay lalayas, kundi sa pamagitan ng panalangin at pag-ayuno. Dahil po mayroong demonyo na makulit. Hello? Mayroong demonyo na makulit. Alam niyo po ang demonyo na makulit, mga kapatid? Yung demonyo na malaswa. Makulit yan. Malaswa. Makulit yan. Lagi pong dumadalaw yan sa mga Kristiyano. Kaya nga, marami na hiwalay. Hiniwalay niya kanyang asawa. Hiniwalay niya kanyang boyfriend, girlfriend. Hiniwalay niya kanyang kasaboy dahil sa espiritong malaswa. Kinakailangan, huwag kang magpaalipin sa makulit na demonyo. Kinakailangan sabihin, Lord, baguhin mo ako, Panginoon. Isa na lang ang asawa ko, Panginoon, hindi na dalawa. Ngayon, hallelujah, isang girlfriend ko ng boyfriend, isa na lang, Panginoon. Dahil ikaw ang isang Diyos na pinaglilingkuran ko. Kaya tinatawag siya na, Adonai Ikad, isang Diyos! Kaya sabi na Adonai Ikad, sabi, Elohim, there is only one God. Sinabi sa, hallelujah, Deuteronomy 6 verse 4, Hear Israel, the Lord our God is one Lord. Isa lang Diyos, wala nang iba. Hallelujah. Si Jesus Christ, mga kapatid, na marilig ka sa atin, ay Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. So mga kapatid, nandiyan ba kayo? Mayroong tatlo po na naglulupit sa mundo nito. Now, abide with faith,
hope, and charity, but the greatest of this is charity. Ang nananatili ay ang pananampalataya, pag-asa, ay at pag-ibig. Hello, lahat ko sabi, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Alam niyo po, ito mananatiling tatlo. Ngunit ang magwawagi talaga ay ang pag-ibig. Lahat ko sabi, pag-ibig. Hallelujah, para din ang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ang sinabi dyan sa 1 John chapter 4 verse 7. Beloved, let us love one another. Mga minamahal, magmamahalan tayo ang isa. For God is love, ang Diyos ay pag-ibig. For everyone that love is born of God and know that God. Kung ikaw ay nagmamahal, ay nakilala sa Diyos, at ipinanak sa Diyos. Mga kapatid, ba? Ibig sabihin, kapag ipinanak ka sa Diyos, ay nasa Diyos ka. Dahil pinanak ka sa Diyos, dahil may pagmamahal ka sa Diyos, wala pa rin ang Panginoon. Kaya, you will be born again, hindi ka mapahamak, kundi may panganak ka muli. Dahil sa pag-ibig mo sa Diyos, hindi pala pa rin ang Panginoon ba? Dahil sa pag-ibig mo sa Diyos, kaya nga sinabi nito, whosoever born of God overcometh the world is the victory that overcometh the world. Even our faith, ito ang magtatagumpay sa atin, ay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Lapanan ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So mga kapatid, ang pag-ibig ang yang magtatagumpay sa atin. Kung wala kang pag-ibig, magugupit ka ng kamay. Kaya pag-ibig ay ang Diyos sa iyo. If there is God, there is no need. Kung may Diyos ka, ay hindi ka naman kailangan pa ng milyon-milyon dahil ang Diyos ay may-ari ng milyon. Sabi niyan, hagit 2, 8 silver or gold is mine. Ang dito ay pinapala sa akin. Kaya kung may Diyos ka, hindi ka na kailangan dahil siya may-ari ng buhay mo, siya may-ari ng lahat ng kayamanan. Kailangan mo hanapin ng Diyos. Ang Diyos ay nakita mo. Kung mayroon nga pag-ibig, wala sa Diyos. Wala pa din ang Panginoon. Hallelujah. Yan po ang sandakan ng Espiritu. Ay sabi natin, yan ang sandakan ng Espiritu. Ay ang pag-ibig. Kaya mga kapatid, yan kailangan mo. Another po mga kapatid, sinabi sa 2 Peter 1 verse 5, 6, 7, and 8. Ang idagdag sa iyong, praise God, ng lahat ng kasigasigan mo, idagdag sa iyong pananampalataya ang kabutihan, idagdag sa iyong kabutihan at ang karunungan, idagdag sa iyong karunungan at ang pagtitimpi, idagdag sa iyong pagtitimpi at ang pagtitiis, temperance, idagdag sa iyong pagtitiis ay ang godliness ang pagka-Diyos, idagdag sa iyong pagka-Diyos ay ang pagmamahal na sa iyong kapwa, mga kapatid. Yung gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, brotherly kindness, mga kapatid, mayroong kang pagmamahal o mga kapatid, kabutihan sa iyong mga kapatid. Idagdag sa iyong kabutihan sa iyong kapatid ay ang pag-ibig. Ibig sabihin, masama ito lahat kung may pag-ibig ka. Maglulukuman ito ng pag-ibig ka dahil kung mayroong kang pag-ibig, mananagana ka. Kung mayroong kang pag-ibig, hindi ka mawalan. Hindi ka na maging walang bunga. Mayroong kang bunga palagi para magkaroon ka ng bunga, para mag-akay, mayroong kang pagkapala lang sa Panginoon. Sabi mo, I need your love, God, hallelujah. I need your love, Lord, hallelujah. Kinakailangan pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah, nalulukob sa akin na hindi ako pasaway, na hindi ako magalitin, na hindi ako mayabang, kundi nandyan ang pagpakumbaba at ang pag-ibig. Ay, hallelujah, believe in all things, hope in all things, believe in all things, endure all things, love never fail, mga kapatid. Hallelujah. Ang pagmamahal ay hindi nalibigo sa ating Panginoon. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ang panghuling na mga kapatid, talaga mga kapatid. They overcame Him by the blood of the Lamb and by the word of the testimony. They loved not their lives unto death. Ang pinakasandata mga kapatid na malingkod, matibay, ay ang dugo ng Kordero, dugo ng Jesus Christ. Mga kapatid, ang pangalawa ay ang patutungo. Huwag mo sirain ang iyong testimony. Alam niyo po, hindi maruin ang iyong pananampalataya kung ang testimony mo ay matibay. Kung paano maliligtas ng Panginoon wala sa kamatayan,
Mapatunay na ang Diyos ay buhay para sa iyo. Amen ba? Sino? Naligtas ba Diyos sa ating mga kain? Naligtas ba sa iyo sa mga kain? Naligtas ba sa Diyos sa iyo ng kapamakan? Naligtas ba ng Diyos sa iyo mula sa kapamakan, mula sa kapanganiban, mula sa karamdaman, mula sa kahirapan? Yan po patutuo natin. Kaya nga, ang dugo ni Jesus Christ ay magsupply sa atin. At ang patutuo mo na nagpatibay sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Ang panguli. Hallelujah. You are willing to be martyr because of the blood of Jesus Christ. Nilang patay na tayo mga kapatid. Bilang na their lives into the huwag nilang, hindi nilang nilalangan ng buhay hanggang kamatayan. Yan po ang sandalan natin. Hindi ka mabibigo, hindi ka matitisod, hindi ka hiwalay sa Panginoon if you are willing to be martyr because of Christ. At bumuhay ka ng Panginoon. For Jesus Christ, is the living sacrifice. Jesus Christ is the resurrection and the life. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Jesus Christ is the supplier. Jesus Christ is the source of everything. Jesus Christ is all I need. Hallelujah! Hallelujah! Kailangan mo ang ating Panginoon Jesus, the blood of Jesus Christ. The word, hallelujah, will be proven to everyone na kapatid. At nakahanda ka ba maging martir kay Kristo? Are you willing to be martyr because of Jesus Christ? And you will be victorious, mga kapatid, na hindi ka matitisod. Mawala man sila. Kaya nagpakamartir ka, ibig sabihin, marami napakamartir sa kanila reliyon, napakamartir sa kanilang organisasyon, napakamartir sa kanilang trabaho, napakamartir sa kanilang negosyo, sa kanilang mga kapatid sa buhay. Ngunit kung sino man napakamartir sa Panginoon, God will give you a reward. Tayo lumapit sa Panginoon. Sabi natin, Panginoon, Lord, darito ako, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa dugo mo, Panginoon. Sa aking mga patutuong, binuhay mo ako, Panginoon. Pinagaling mo ako, Panginoon. At nakahanda ako magpakamartir dahil sa iyo, Panginoon. Buhay mo ako, Panginoon. Hiligtas mo ako sa kamatayan. Hiligtas mo ako sa karamdaman. Hiligtas mo ako sa kahirapan, Panginoon. Hallelujah. Ang sandata na Espiritu, receive it. The power of the Holy Ghost. The power of the name of Jesus. The power of the Word of God. The power of the Son of the Spirit. The power of the blood of Jesus Christ. The power of your living testimony. And the power of the life of everyone that willing to be martyr because of Jesus Christ. Sing hallelujah. Dakilang Diyos. Mapagpalang na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Sakalamalaya sa Kaya. Lord, wala kami paligoy-ligoy po, Panginoon. Ang buhay namin ay isa lamang po, Panginoon. Si Satanas nakaabang, ang diablo nakaabang, ang demonyo nakaabang, Panginoon. Kung pahina-hina ka, kung pahina-hina ka, ay ikaw ay malulupig ng kaaway. Kailangan sumigaw ka. Sumigaw ka ng tagumpayan. Hallelujah! Lord, I'm willing to sacrifice. I'm willing to be martyr. I'm willing to pay the price. Hallelujah! I need your blood, Panginoon. Don't throw in your testimony. Huwag mo sirain ang iyong patutuo. Hallelujah. Are you willing to be martyr because of Jesus Christ? Hallelujah. Yes, ang kalabalaya sa kiyay. They love not their lives at the death. Hindi nila minaanak-anak buhay hanggang kamatayan. Yes, ang kalabalaya sa kiyay. Yes, ang kalabalaya sa kiyay. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord. Yes, ang kalabalaya sa kiyay. Iligtas mo sila. Iligtas mo kami, Panginoon, sa digmaan. Iligtas mo kami sa kapahamakan. Iligtas mo kami sa dilobyo. Iligtas mo kami, Panginoon, sa nuclear. Panginoon, Lord, gera, Panginoon, na nakabang ng nuclear na gera po, Panginoon, naniwala kami. Iligtas mo kami, Panginoon, Lord. Halalabalaya sa kaya sa kiya. Halalabalaya sa kaya sa kiya sa kalabalaya. Halalabalaya sa kaya sa kiya sa kalabalaya. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Hindi mo kami pabayaan po, Panginoon, Lord. Huwag mo sabihin, nangihina ka. Sabihin mo, malakas ka, Panginoon. Palakasin ka ng Panginoon. Huwag mo sabihin, may sakit ka. Sabihin mo, hallelujah, malusog na ako. O ikaw, ay tinaningan ni Satanas. Tinaningan ng doktor. Sabihin mo, hallelujah, ang Diyos ay bigay sa'yo ng buhay. Ang Diyos ay bigay sa'yo ng buhay. Hallelujah, sa kalabalaya, sa kiyaya, sa hallelujah. Receive the life of Jesus Christ. Receive the life of Jesus Christ. Receive the miracle of Jesus Christ. Receive the power of God. Hallelujah.
Sakia, Santa, hallelujah, 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 hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po nga dito sa mga si Panginoon. Na hindi na sa operahan mo, sa mag-opera ka ng mata. Dahil siya may senior ako, Panginoon. Sabihin mo, sa Panginoon, pagkagaling ka ng Panginoon, na hindi ka na mag-operahan, pagkagaling lang yung mga mata. Hallelujah. Pagkagaling lang yung mga mata sa mga ng Jesus. Hallelujah. 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 Hayasakala, Hayasakia, Hayasanda, Lord. Salamat po, Panginoon. Di ka magpagaling. Di ka magpagaling, Panginoon. Di ka maghimala. Di ka magbigay buhay. Di ka magbigay, hallelujah, ng himala sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. 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 Sige. Come on, pray. Pray, hallelujah to Jesus. Hallelujah, pray. Receive the healing in Jesus' name. Receive the miracle in the name of Jesus. Receive the miracle in the name of Jesus. Receive the miracle in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa milagro. Salamat po, Panginoon, sa milagro. Salamat po, Panginoon, sa milagro. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for the miracle. Thank you, Lord, for the miracle. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Thank you, Lord, for the healing. Hallelujah, in Jesus' name. Receive the Holy Ghost. Receive the miracle. Receive the miracle of Jesus Christ. Receive the miracle of Jesus Christ. Receive the miracle of Jesus. Hallelujah. 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 Alam niya po, Panginoon, ito kayo man ang taman. Manilagro ko sa Kanya. Wala sakit, wala kang taman sa pangalan ko, Jesus. I declare healing. I declare miracle in the name of Jesus. 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 Hallelujah. 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 Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Isa pa rin ito. Minilagro ko sa Kanya po. Yes, sa kalabaya sa hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa milagro, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa milagro po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, sa milagro po, Panginoon, Lord. Magmilagro po, Panginoon, Jerusalem, po, Panginoon. Magmilagro po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Kaya limaklin, Panginoon, Lord. Hallelujah, remark po, Panginoon, Jesus' name. Sige, hallelujah. Come on, hallelujah. The miracle still happening in our life, Jesus' name. Receive the miracle of God. Receive the miracle of God in Jesus' name, hallelujah.